Class. So, we're just going to summarize the 7 cases na itinuro ko para mas makita natin kailan natin siya dapat gamitin. Okay? But the discussion on how to use it, nandun na sa video natin. So, for the case 1, take note class, yung case 1, 2, 3 ay nagde-deal sila kay sine and cosine. For case 1, you have single sine and cosine at take note, ang kanilang exponent dapat ay add integer. Okay? So, doon nyo i-apply si case 1. Si case 2 naman, kung silang dalawa ay magka-combine at isa sa kanila ay may add integer. Kunyara, either si sine ang kanyang exponent ay add o kaya naman si cosine ang exponent niya ay add. Basta meron kahit isang add exponent. Okay? Si case number 3, ganun pa rin. So, pero ito kung kanina, diba si case 1 for add. Si case 2, dapat meron kahit isang add. Itong si case 3, tatlo na yun na target niya. So, kung may single sine and cosine tayo, tapos may combination, pero lahat ng kanilang exponent ay even. So, even si sine and cosine, yung NNM ay parehas even. So, si case 3, ang gagamitin nyo na doon. Okay? So, ayan. So, yun yung different combination. Single ito, add yung kanilang integer. Si case number 2 naman, pwedeng parehas sila add or at least meron isa. Si case number 3 naman, ito yung condition na what if even siya at yung combination ay even din. So, case number 3 ang gagamitin. For case 4 naman, 4, 5, 6, and 7 ay halos magkakadikit din. For the case 4, ito ay kung meron kang single tan or single cotangent. At sa tangent and cotangent, wala tayong problema kung yan ay odd or even. Case number 4 ang i-apply natin dyan. That's for tangent. For case number 5 naman, kung yung secant and cosecant naman natin single pero may condition, even integer dapat. Okay? So, ito yung i-apply natin. So, yung paano pag-add, yun yung case number 8. No? Medyo, siya, komplikado. Combination, hindi lang substitution, meron na ding by part. So, ituturo ko lang siya, pero hindi ko na siya isasama sa exam. For case number 6 and 7 naman, diba? Ito, si case number 4, tan cotangent. Si case number 5, secant and cosecant. Ito namang case number 6 and 7, magkasama si tan and secant. Pero sa case number 6, ang una mong titingnan ay kung yung second pa, even ang kanyang exponent. Pag even, automatic case number 6. So, wala na siyang pakialam kung ito ay add, kung ito ay even, basta si second even. So, si case number 7, basically, pag na-identify mo, hindi even si second, yung exponent na hindi even, basically, add yung exponent nito, automatic case number 7. Pero take note, the exponent of the tangent should be odd. Hindi pwedeng kahit ano. Okay? So, ito ay add and yung tangent natin ay add din. Okay? Ma'am, paano pag add ito, even si exponent ng tangent? Yun yung case number 9. Again, I'll be discussing it in a video. Pero basically, hindi ko na siya isasama kasi complex, na siya, simple integration, substitution, tas magba-by parts na din tayo. So, para hindi na kayo ganun mahirapan, then up to case number 7 lang tayo. Okay? So, 1, 2, 3, puro sine cosine yan. 4, 5, 6, 7, sila si tangent and secant. So, single tangent, single secant, and combination at kung paano yung conditioning. Okay? So, ang una nyo kailangang maintindihan ay ma-identify nyo muna saang case. At pag na-identify na kung anong case yun, then you should know how to solve that case. Okay? So, please refer to the video.